po ang 10 stems. Ang Malaysian Moms ay 120 pesos per dozen. Samantalang ang Stargazer, ayan, ako, yan yung mabangong bulaklak, no? Paborito ni dating Pangulong Cory Aquino. Dating 150, ngayon po ay 180 per stem. Ibig sabihin 30 pesos po ang naging pagtaas nito. Samantalang ang Statis ay 70 pesos po ang bawat bundle. Samantalang ang Casablanca, medyo malaki din po ang itinaas, 30 pesos. Dahil dating 150, ngayon po ay 180 ang bawat stem. Ngayon, yung flower arrangement naman po, dahil dito ho, ay pwede kayo magpa-arrange na ng mga flowers bago nyo ibigay sa inyong mga mahal sa buhay. Ang round bouquet po ng rose, yung maliit, ay umaabot po sa 500 mula sa dating 400. Samantalang yung malaki naman, ang dating 500 na naging 600. Ang round bouquet with Stargazer ay 700 pesos po ngayon mula sa dating 650. Samantalang ang arm bouquet ng carnation, dati pong 450 na po ngayon. Ang arm bouquet naman ng roses, mula sa dating 500 ay umaabot na po ngayon sa 600 pesos. Ngayon, kung gusto nyo dagdagan ng accessory, medyo magkakaroon din ho kayo ng dagdag na bayad kung yan ho ang gusto nyo ibigay sa inyong mga mahal sa buhay. So, ang sabi ho ng mga nagtitinda dito, inaasahan nila na within the day ay mas marami pa yung dadagsa dito para mamili ho ng bulaklak na ibibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil nga ngayon, ang pagdiriwang natin ng araw ng mga puso. Mula po rito sa Dangwa, back to studio. Naku, maraming salamat, Kumar. Si Marie Susan pala ang nasa Dangwa, Maynila. Pero love din naman natin siya. Kaya okay na love. At bilang maagang pagsalubong naman po sa Valentine's Day, mahigit 8,000 tao ang sabay-sabay na nagyakapan. O ito yung tinatawag na Hugapalooza ng isang theme park. Sa pamagitan daw kasi ng mainit na yakap, mararamdaman ng isang tao ang pagmamahal hindi lamang sa mag-asawa syempre o magkasintahan, kundi sa mga magkakaibigan at magkakamag-anak. Kaya naman, bukod po sa mga mag-partner, ang ilang magkakaibigan din ang nag-group hug na bilang tanda ng kanilang bonding at everlasting friendship. Bago po nito, nagkaroon muna ng Valentine concert at fireworks display. Ayon sa mga organizer ng Hugapalooza, sinimulan nila ito noon, nakaraang pangtaon, hindi lamang para sa mga lovers, kundi sa buong pamilya. Kaya, kahit simple lang siyempre, ang yakap mapapadama mo ang kahalagahan ng isang tao sa kahit anong regalo ngayong Valentine's Day. Ang galing, ano? Kumpara daw sa kahit anong regalo, better na yung hug. Actually, parang mas masarap ang yakap kaysa sa halik. Ay, magaling daw yung Sa kaibigan mo. Di-kiss mo na sabay yakap. Yakap, sabay yakap. Kiss sabay. Group hug tayo, group hug. Group hug! Group hug kami, group hug. Yehey, yehey. Okay, mamaya na bayad. Okay, sa ibang balita naman, inihatid na po sa huling hantungan ang mga labi ni dating Secretary Angelo Reyes at dyan po sa libingan ng mga bayani kung saan binigyan siya ng full military honors. Naging emosyonal ang byuda ni Jel Reyes pagdating pa lang ng funeral convoy sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. At gaya na unang planong inilatag ng AFP para sa pagbibigay pugay kay Jel Reyes, nagkaroon ng 19-gun salute. Nagbuhos din ng pula at puting rose petals mula sa isang Air Force chopper. Pagkatapos, sinimulan ang funeral march mula sa gate ng libingan ng mga bayani. Hanggang sa mismong puntod ni Reyes, nagkaroon din ng Volley of Fires na isang parangal po sa mga naging AFP chief. Emosyonal po ang buong pamilya Reyes sa huling sulyap sa kay Secretary. Nagali naman ang mga puting rosas, ang mga kaanak, kaibigan at mga naging katrabaho ni Reyes sa gobyerno. Dumalo din ang naging Commander-in-Chief ni Reyes sa dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Bukod sa ilang politiko at kilalang personalidad, ilang ordinaryo din po ang nagbigay pugay sa namayapang si Secretary Reyes. Bago ang isinagawang libing ni dating Secretary Angelo Reyes, nag-alay po muna ng isang misa para sa kanyang kaluluwa sa Camp Aguinaldo. Ang 5 anak ni Reyes, bumuhos po ang luha, lalo na ng dalawa muling nakasama ni General Reyes bago ito magbaril na sina Judd at si Carlo. Umantig naman sa damdamin ng maraming dumalo sa misa nang magsalita ang mga apo ng yumaong secretary na muling sinariwa ang mga alaala sa kanilang lolo at naghandog pa ng awitin.
He always told me that when someone asks me, how are you, I should answer, I am good. He told me to say it 30 times until I get it right. Apache is my favorite cloud in the whole world. He is now my guardian angel. I love him very much. Journalism. Alright, samantala, yung nabanggit ko nga, inilabas po ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na ito po yung maaring huling pahayag ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Nakapaloob ito sa 1 minutong voice tape at 3 pahina ng notes na ibinigay po ng source ng PCIJ na isang pinagkakatiwalaang kasamahan ni Secretary Reyes. Ginawa ito 3 araw bago siya nagbaril sa sarili bilang paghahanda sa isa sanang interview na kanyang ibibigay sa PCIJ. Isinapubliko ito ng PCIJ ng may basbas ng pamilya Reyes. Laman po nito ang kanyang paliwanag ukol sa kinakaharap na kontrobersya ukol sa umano'y maanumalyong pondo ng AFP. At ayon kay Reyes, napakahalaga ng dangal at higit pa raw ito sa kalayaan o sa mismong buhay ng tao. Kaya nagpa siya si Reyes na magsalita na para tanggapin ang kanyang mga pananagutan kung meron man. Di man siya maituturing na walang kasalanan, pero hindi raw siya kasing sama gaya ng pinapalabas ng ilang tao. Sabi niya, hindi daw siya ang nag-imbento ng korupsyon, nadatnan na lang daw niya ito. Maaring ang kanyang pagkakamali daw ay tanggapin bilang bahagi ito ng buhay. Tenyente pa lang daw siya, ganun na ang sistema ng conversion at iba pa. Wala raw perpektong sistema, kabilang ng AFP at maaring gayon din ng ibang institusyon. Dinagdag niyang nanatili siya sa administrasyon ni dating Pangulong Arroyo, hindi po dahil sa loyalty, kundi dahil ayaw niyang mabansagang nangiiwan sa nakatataas sa kanya. At narito na po ang ating mga Ronda Reports, mga igan, back-to-back Ronda Report tayo. Isang motorsiklo sumalpok sa isang kotse. Diyan po sa Dimasalang, malapit sa bagsakan ng mga bulaklak sa Dangwa, Maynila. Samantala sa Commonwealth Avenue naman sa Quezon City, isang motorsiklo rin na delivery po ng fast food ang sumalpok naman sa isang kotse. Narito po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, alas 2 na madaling araw nang mabulabog ang bentahan ng mga bulaklak dyan sa may Dimasalang sa lungsod ng Maynila. Mangyari, 2 sakyan umano ang sinagi ng isang tricycle bago tuluyang sumalpok sa isa pang kotse na noy nanahimik naman at nakaparada lang sa lugar. Ang rider ng tricycle sa unang tingin iisipin mo, Igan, na maluba ang sinabi dahil walang malay. Pero napag-alaman natin kalaunan na natulog lang pala ito sa bangketa dahil sa sobrang kalasingan. Pero hindi naman nagpasakali mga rescuer. Binigyan pa rin siya ng atensyon at sinugod siya sa pinakamalapit na ospital. Pero binantayan pa rin siya ng mga tanod para hindi makawala pagkat naharap ito sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Samantala, Igan, isa pang aksidente nangyari dyan naman sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Isang delivery motorcycle naman ang sumalpok sa isang kotse na pa-U-turn sa isang flat sa naturang lugar. Ayon sa delivery boy na si Don Berlin, bigla raw kumabig pakaliwa itong sakyan na sa unahan niya na hindi naman daw nagsenyas na mag-left turn dun sa naturang U-turn. Pero ayon naman dun sa driver ng kotse ay dahan-dahan daw siyang lumapit sa U-turn at hindi na namalayan ang mabilis na parating na motorsiklo. Sa mga sandali ito, Igan, patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari habang ang rider naman ay naisugod na sa ospital at binibigyan ng paunang lunas. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, mga kapuso, kung ang Valentine's Day po ay special na araw para dun sa mga magsing-irog po, ito po isang ordinaryong araw lang daw po ito para sa ating Bachelor President na si Pangulong Noynoy Aquino. Dahil ang sabi nga niya po, ayon sa palasyo, gaya ng birthday ng Pangulo, magiging isang regular work